Malaking pangarap ko po para sa pamilya ko, lahat po sila ay makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng sariling magandang buhay para po sa kinabukasan nila. Gusto ko po silang makapagtapos kasi yun lang po talaga ang mapapamana namin mga magulang para sa kanila. Kami po mag-asawa, hindi po kami nakatapos ng pag-aaral. So, syempre hirap po sa amin na mamili ng trabaho para po makasama namin, magkaroon na maginhawang buhay ang mga anak namin. Sa ngayon po, okay naman po ang aming pagsasama, masaya naman po. Ang asawa ko na po ay isang security guard sa Cavite po. Ang sinasahod niya po sa kinsenas ay 7,500. So, ang binibigay niya po sa akin minsan ay conforme po 3,000 sa isang sahod, minsan po 2,500. Conforme po yon. Tapos pagkakasyahin ko po yon sa 15 days. Pagkain namin, bayad sa kuryente, bayad sa ilaw sa tubig, bayad sa bahay po, tapos mapangailangan ng mga bata sa school. 7 po ang anak ko, lahat po sila ay nag-aaral. Hirap po kasi yung may college po ako na nag-aaral na, namamasahe na po siya palabas. May yung dalawa ko rin pong senior high school na mamasahe na din po. Tapos yung iba ko po pong nag-aaral, okay naman po kasi naglalakad, walking distance lang po ang school nila. Kaso doon nga lang po minsan sa mga project na kailangan, hirap po talaga kasi ilan po silang nagbabaon. Kasi minsan po syempre yung mga yung mga anak ko po gustong maranasan ng field trip. Hindi po namin maibigay yun kasi mahal. Saka may inggit sila kasi bakit pinayagan mo yung ate ko, ako hindi. Syempre gusto namin maranasan kung ano nararanasan ng kapatid namin. So, para pantay-pantay po, hindi po namin talaga sila pinagbibigyan. So, kung ano lang sinasabi namin, kung ano lang po kaya namin sa inyong ibigay, yun lang po, kasi hanggang doon lang talaga tayo. Masakit po sa akin yun bilang magulang. Syempre kasi nakikita mo yung ibang bata na yung nanay nila nabibigay yung gusto. Kami hindi. Minsan may mga kaibigan sila na inaaya sila. Syempre hindi ko papayagan kasi kailangan ng pera nga. Sabi ko, hindi pwede kasi kakasya lang para sa atin yun, hindi lang naman ikaw nag-iisa kong anak, ito kayo, pinapaliwanag ko naman po ito. Mahirap po sa sitwasyon namin po ngayon kasi po, 7 po kasi ang anak po namin, tapos ang nagtatrabaho lang po talaga ang asawa ko, at ako ay pa-extra lang. So talagang mahirap po kasi kailangan po namin silang buhayin, ibigay yung mga kahit papaano gusto nila, yung mga project sa school, pangangailangan po nila. Kung ako po ay maaprubahan dito sa pagbibigay po ng puhunan para po sa akin, ay gusto ko po sana ay sari-sari store po. Kaya po sari-sari store ang napili ko pong business po ay para po mabantayan na rin po yung pamilya ko dito. Yun po, pati mong mga kapitbahay po para hindi na po sila lalabas. Minsan kasi tinatamad talaga silang lumabas. Papautos pa sa mga anak ko po. Sa tingin ko po okay naman po yung sari-sari store dito at po maraming tao, maraming bata. Nalaman ko po ang serbisyong bayanihan po sa pamamagitan po ng Facebook. Nag-scroll lang po ako. Nagtulak po sa akin kasi po sabi ko baka makatulong po siya para sa akin, para sa mga anak ko na medyo mabawasan yung paghihirap po namin, na mabigyan sila kahit papaanong konting pag-asa po sa buhay. Sobrang saya ko po ngayon kasi hindi ko po akalain na matatanggap ko po ngayon yung hinihiling pong sari-sari store business po. Hindi ko po na-expect na ngayon ko po matatanggap itong biyaya na po ito. Akala ko po interview lang po, tapos wala na po. Yung pala, ngayon din po pala. Maraming salamat po. Bala ko po siyang gamitin simula. Papaikutin po namin yung business na yan hanggang sa lumago, hanggang sa matulungan po kami na kahit papaano ay matugunan ng pang-araw-araw namin gastusin.
Maraming salamat po kay Congressman Nazal, kay Congresswoman Bernadette Herrera at sa PH Party List po sa tulong na ibinigay niyo po sa amin. Malaking tulong na po ito para po sa pang-araw-araw naming gastusin. Huwag po kayo mag-alala, palalaguin po namin ito. Maipangangako ko po na palalaguin po namin itong tulong na ibinigay niyo sa amin. Hindi po kayo na magsisisi na tinulungan niyo po kami. Nag-try lang po ako mag-Facebook, mag-scroll. Tapos nakita ko po yung UNTV at saka yung party list po ni Congresswoman Bernadette Herrera. Nag-try po ako dito. Akala ko po hindi na po mapapansin. Pero ngayon, totoo po pala. Pag humingi ka talaga po sa Diyos, talagang may taong lalapit para sa iyo at tutulong.